Okay, so what's up? How are you guys? And yon, here's another day or another training as part of our The Blessing series. So again, welcome to um, this training for Advance to Impact Group. And yon, hopefully, so natuto tayo from our previous training. So welcome again, guys, and thank you for I just want to thank you for reading all my emails and at the same time um, watching this video. And I hope na, yun nga, hindi lang tayo mag-watch, di ba? Kundi marami sana kayong napupulot sa bawat video na ito na ginagawa ko. So, it's all for you guys. I'm just sharing it with you. And so, I hope na hindi nyo ma-miss yung bawat opportunity to learn. So, lagi ko sinasabi, diba, it took years bago yung bawat isang topic dito na sinishare ko, na natututunan ko. So, ay parang nauna akong journey ng Lord dito. So, again, once again, welcome to another series. This is the part 3. So, kung babalikan natin yung part 1 natin of the Blessing series is the power of the blessing. So, yun yung pinaka-title, di ba? The power of the blessing, understanding your ultimate asset to win in life, even in times of crisis. So, to highlight that point is hindi ka victim. Di ba? If God is with you and if you really, really walk with God, you are not the victim. You are not a victim of this world. Okay? There's a lot of opportunities and there's a dito, yung magandang life na talagang uh, prepare sa atin ni Lord in advance. So, syempre hindi natin yung makikita kapag hindi natin kasama si Lord, di ba? Kasi siya yung magtuturo sa atin. That's the part 1. And so, whatever crisis na meron, di ba, ngayon, pag nakikita natin social media, hopefully naririnig nyo ako, di ba? Pag nakikita natin sa social media, so isa ka ba dun sa natatakot? Kasi, uy, ganito, di ba? But, if you are in God, lahat ng to, ng crisis, ano man yung crisis na nangyayari sa mundo, lalo na economy. So, we're talking about economy, di ba? So, economic crisis. So, minsan, and hindi minsan, actually, madalas, yun yung portion na malaking nakakaapekto. Hindi lang sa non-believers, kundi kahit sa believers pa. Okay? When it comes to finances. Okay? And that's the part 1. And part 2 is the power of discerning success. So, the key to your spectacular breakthrough. So, saan ba galing yon, 'di ba, yung journey mo, ano ba, ni-lead ka ba leading ba yon ng Lord? So, of course, malalaman mo lang yun once you're intimate, 'di ba, sa Lord. Di mo yun malalaman ng hindi ka intimate, 'di ba? So once you get to be intimate sa Lord, yung as in yung lagi kang nakikipag-usap sa Lord, malalaman mo yung kung ito ba talaga yung pinagagawa sa kasi whatever challenges is alam mong kasama mo si Lord doon, magpa-prosper ka, it's because doon ka talaga nilagay ng Lord. So, there are two, sabi nga, just lately lang ang tutunan ko, merong dalawang nag-o-offer sa life natin, di ba? Minsan yung enemy nag-o-offer din, the same kung ano in-offer ni Lord. So, kasi nga, pinipilit niyang gayahin. So, you have to discern kung saan galing yung bawat offer na yun. You have to discern yung bawat journey na nilalakaran mo. Of course, for our advantage lagi yon kapag pagtungkol kay Lord, laging advantage natin yung iniisip ni Lord. Laging for our future, a good future. Okay? And for our part 3, and this is tonight, or tonight na ba? Morning. This is for today as our part 3. And hopefully, meron kayong mga natutunan doon. So, what we are talking about, right? Ngayon, pag-usapan natin ngayon is the power, again, the third part ng The Blessing series. And this is about a faith
frequency. Okay? So, we're gonna talk about faith frequency. So, faith frequency, how to make things happen. Siguro, ewan ko kung ano, nakaka-relate kayo. 'Di ba may mga time or maraming pagkakataon siguro nung nag-start ka ng journey ng life mo sa Lord. Nung una medyo sino nakaka-relate, nung una medyo madali, 'di ba? Parang, "Uy, grabe, ang bilis sumagot ng Lord, ang bilis sumagot ng Lord ng nag-pray ako ng ulam, nabigyan kaagad ako," 'di ba? Nagbigay kaagad ng favorite kong ulam, yung mga gano'n. But as you go along, parang, 'di ba, alalahanin mo yung time na bago ka lang na nakakilala sa Lord. Grabe, as in yung baby, tinatawag na baby Christian. Grabe. So, alalahanin mo yung moment na yun. Yung kung paano ka, kung ano yung attitude mo towards the Lord, whenever you pray, anong attitude mo. Alalahanin mo yun. Makikita mo na ibang-iba. Pero kapag tumagal ka na, parang feeling mo yung pahirap ng pahirap. In my point of view lang yung term na pahirap ng pahirap. Pero hindi ko sinabing pahirap ng pahirap kay Lord. Hindi gano'n. Parang ano lang 'to, tawag dito, yung alam mo yun, yung parang ina-analyze mo lang yung mga bagay-bagay. Eto lang yung naging term ko. So, pero feeling mo, parang ngayon, 'di ba, parang ngayon, lalo na 'pag mga matatagal ng Christian minsan, 'di ba, lahat tayo dito nagfo-fall tayo dito, parang 'pag hindi nasagot, 'di ba, yung prayer parang makaka-demotivate naman, 'di ba? Pero actually hindi laging gano'n yung case kasi minsan kahit sinagot yung prayer talagang lumalayo pa rin tayo kay Lord. But right now, ang pag-uusapan natin yung mga bagay na paano kaya natin, tum um, mama-manifest yung bawat prayer natin. Whether personal, kung may personal kang pinagpe-pray ngayon, as in naka 40, nalo mo na si Moses ng 40 days fasting, nilagpasan mo na siya, ginawa mo 60 days, di ba? Or meron kang pinagpe-pray na family or whatever sa within the family or finances lalong-lalo na. And lahat ng bagay na 'to is connected, 'di ba? So, kasi ang design sa atin ng Lord is yung perfection, 'di ba? Family, ano pa, finances, health, 'yan, physical, emotional, mental, spirit. Of course, lahat 'yan sa spiritual 'yan nagsisimula, 'di ba? So, 'yon, faith frequency, how to make things happen, 'di ba? So, puwedeng right at this moment may mga bagay na nadi-discourage ka, parang hindi naman ako naririnig marami ako na-encounter na gano'n. Minsan may biglang magcha-chat sa'kin parang hindi naman kasi ako naririnig ng Lord. 'Di ba? Experience mo na ba 'yun, na parang feeling mo hindi naman ako naririnig ng Lord? Dati nung matagal na, meron akong tanong kay Lord, sabi ko, "Lord, naririnig mo ba ako?" 'Di ba? So, 'yun yung tanong ko, pero yun nga merong mga nagcha-chat sa'kin na parang di naman ako naririnig ng Lord. But let's see, 'di ba? Let's see, sana etong, topic na 'to, training na 'to is meron kang makuha kahit isa lang. Alam mo sapat na yung isang tawag sa'tin nun, 'di ba, rhema, yung isa lang na parang maging light bulb sa atin, sapat na yun to transform us by the word of God. Sapat na yun. Minsan hindi kailangan ng buo, yung as in buong-buo. Sabi nga nung isa sa mentors ko is, dun sa binabasa kong book, isa lang dun yung makuha mong pagta-transform sa kaisipan mo, magre-renew ng mind mo, sobrang laking bagay na. So, I hope na ganito rin yung ma-receive natin for tonight, ma-receive niyo for tonight, for this training, okay? So, pag-uusapan natin faith frequency. Okay, so ano nga ba yung ibig sabihin ng faith frequency? Okay, let me just, okay, faith frequency. Ayan, nangyari. So what is faith? 'Di ba? What is faith? Kasi marami sa'tin or maybe marami sa'tin kasi hindi natin alam talaga exactly kung ano yung ibig sabihin ng faith.
Okay? Even ako, parang ako, maraming nagbago, maraming ni-renew sa akin yung Lord when it comes to faith. Kaya nga sabi ko, ewan ko if you remember, lagi ko sinasabi ko na before sa mga training na, sabi sa akin ng Lord na kung meron akong pag-aralan ko yung faith. 'Di ba usually yung pinag-aaralan natin paano paano, paano umaatake yung minsan may mga taong gano'n, ha, yung hindi ko naman sinasabing mali, ang sinasabi ko lang is, um, 'di ba merong mga tao na mas pinag-aaralan nila yung galaw ng ano, ng ng enemy, 'di ba? Pero hindi gano'n pinag-aaralan kung paano yung counter mo, 'di ba? Yung power mo. So, naging familiar tayo sa enemy, sa work ng enemy, pero hindi natin alam kung paano yun ika-counter. Kasi bakit? Kasi mas pinag-aralan natin sila kaysa pinag-aralan natin paano natin ika-counter. So, I hope you're getting that. And so, ngayon, ano ba yung faith? 'Di ba, what is faith? Pero pag-usapan muna natin, what ano, kung ano ba yung faith na hindi faith, okay? I mean, ano ba, paano ba Tagalogin? Yung ano, yung pagkakaalam natin na faith, pero hindi siya faith, gano'n. So, una, faith is not a positive mindset. Akala ko dati ganito, 'pag positive mindset ka, lahat ng iniisip mo positive, that's faith. Okay? Hindi pala, okay? Kasi 'pag positive na positive, parang iniisip ko lang, yes, ano, positive. Pero kapag na-trigger 'yun ng isang situation, lahat 'yun naglalaho, kung sinasabing positive, lahat 'yun bumabagsak, 'di ba? Sabi nga nila, parang 10 positive, kayang pabagsakin 'yun ng 1 negative. Grabe, 'di ba? So hindi siya positive about positive mindset, be positive, hindi siya gano'n, 'di ba? And faith is not a feeling. So eto yung kadalasan or madalas lahat tayo or almost, ng mga Christian is nagfo-fall dito. Akala natin, emotion 'to, na kapag masaya tayo there's faith, 'pag malungkot tayo there's ano, no faith in us, but it's not, 'di ba? Hindi 'to about sa feelings natin, sa emotions natin, na kapag masaya ka may faith ka, na kapag malungkot ka wala kang faith. Hindi hindi 'to about emotion, hindi 'to about feeling. Yung feeling mo lang feeling my faith, yung mga gano'n, 'di ba? Feeling my faith. But it's not about our emotion, 'di ba? And faith is not based on what we see or fact. So that's why it is not about our feeling, our emotion. Kasi yung feeling natin or yung emotion natin, madalas, laging nakarely sa kung ano yung nakikita natin, sa kung ano yung naririnig nating nangyayari. 'Di ba? Yung mga fact, kung ibig sabihin yung mga fact, 'di ba? Uy, sabi dito yung report sa ganito, ganyan, ganyan. Uy, sabing ganito. Okay, that's a fact. But faith is not driven by fact, okay? So that's why medyo deceiving yung emotion natin. So faith is not based on what we see, okay? Hindi siya based do'n. Kapag hindi pong ganito, kapag eto real life example. Kasi nagbibiruan kami ng mga magkakapatid ko, 'di ba? Kapag ano, 'pag wala kang sweldo, 'di ba, parang demotivated ka, 'di ba? Malungkot ka, 'di ba? Pero kapag kapag may laman na yung bank account mo, 'di ba, parang feeling mo punong-puno ka ng faith, eh, 'di ba? Kasi may pera kang hawak, eh, 'di ba? So, it's not about emotion, okay? It's not about what we see, 'di ba, sabi nga, we shall live by faith, not by sight. So dun tayo nagkakaroon ng problema kapag nagbe-base yung faith natin sa nakikita natin, sa circumstances ng life natin, sa nakikita nating katotohanan. It's not. And it takes, I understand that it's not overnight, it's actually practice. Last time or last day siguro may kakwentuhan ako na it takes practice
para ma-exercise mo yung totoong faith talaga. So, hindi siya overnight, but we have to exercise, okay? So, what is faith ba talaga? Parang hindi siya positive mindset. Minsan positive ako, pero most of the time, diba, hindi rin siya feeling. Diba? Hindi rin siya based on what we see or the fact that we hear, that we see. Diba? So, faith is, it's a spiritual force or power based on the truth of the Word of God. Okay? Spiritual to, more on the spirit to, hindi natin to nakikita. Diba? It's something so powerful. Diba? Kaya sabi doon, yung faith mo sapat na, diba? And it is based on the truth of the Word of God. So wala nang ibang foundation. Alala ko, meron ako nabasa noon, yung ang tawag dito, yung pinaka-foundation ng faith is kung sino si God, kung sino si Lord, kung sino si Jesus, kung ano yung gospel, kung ano yung Bible, sinasabi sa Bible. That's the foundation of faith. Okay? Kung sino si Lord. And it is a gift from God given in measure. Okay? Regalo to sa atin. Actually, yung maliit na faith, regalo sa atin yun ng Lord. Meron tayong tinaniman na tayo ng ganun, ng konti. Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung time na, ewan ko kung na-experience nyo, yung time na hindi mo pa kilala si Lord. Ako dati naalala ko, di ba? Yung hindi ko pa siya kilala, siguro high school ako. Akit ako sa bubong namin, may dala akong mga yosi. That time, nag-yosi pa ako. Akit ako, dala ko ng radyo namin, ng CD, may CD pa yun, di ba? Tapos akit ako sa bubong namin, may baon na akong mga 4-5 yosi. Tapos magtatanong ako doon, na totoo ka ba talaga? Nasaan ka ba? Diyan ka ba sa likod ng buwan, sa likod ng araw, o natatabunan ka ba ng ulap? Yun yung tanong ko kagad about kay Lord. And that time, hindi ako aware. There's something na pala, may faith na pala that time. So, maaaring nung time na medyo bata ka, is na-experience mo yon because meron ng tinanim sa atin si Lord. Because we are a spiritual being living in the physical body. So, etong body natin, physical, kumbaga sa bahay to, na tinitirahan ng spirit natin, spirit man natin. Okay? And faith is a spiritual force or power based on the truth of the Word of God. Okay? So, regalo sa atin ng Lord yung faith. Okay? But it is given in measure. That's why sabi sa Romans 10:17, tawag doon, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Ibig sabihin, nag-i-increase siya the more na nilulunod mo sinusok mo yung sarili mo sa Word of God, nakikinig ka, nagbabasa ka ng Word of God, as in everyday yung dosage mo, Word of God, may dosage ka ng gano'n, nag-i-increase. Okay? Parang lang yan sabi, ano ba ibig sabihin? Parang siguro sa mga nag-gym, di ba? Sa mga nag-gym, nag-i-increase yung muscle mo. The more na you work out, di ba? Lumalaki yung katawan mo, nagiging di ba? So, ganun din yung faith. Okay? And that comes from hearing and hearing by the Word of God. Okay? Sa Word of God lang nagpapalaki ng faith natin, hindi sa social media, di ba? Although, minsan may mga nagsishare naman ng motivational, di ba? Good naman yun. But faith, again, is from the Word of God. Okay? So, ako, pag na-imagine ko yan, parang ganito ko yan nakikita. Kasi spiritual force Diba? Power yan power. Remember, diba? So, sa book of, sa panahon ni Joshua, diba? By faith, ano yung ginagawa nilang miracle? Grabe, diba? Yung wonders na ginawa nila, yung gumuho yung wall of Jericho. Kumanta lang sila, diba? Sana pag kumanta ako, may gumuhong wall ng enemy, di ba? In Jesus' name. Di ba? So, ayan. So,
Gano'n. So, paano ko siya nai-imagine? Ganito ko siya nai-imagine, yung spiritual force na yun, yung malakas na force na yun, ganito ko siya nai-imagine, ayan, 'di ba? Para kang si Son Goku ba 'to? Si Son Goku, 'yan 'di ba yung force ng faith mo sobrang laki ng lakas ng faith 'di ba, na nire-release mo, okey ba? So, 'yan, ganyan ko siya naiisip. Sorry, 'yan talaga naiisip ko when it comes to spiritual force, okey? And then, so, faith one time sabi sa'kin ng Lord, eto yung sinabi sa'kin ng Lord. Naghuhugas ako yung story nito, naghuhugas ako ng plato, naghuhugas ako ng plato. Siyempre sa kusina ka, 'di ba? Tapos nagmo-moment ka, 'di ba, naghuhugas akong plato. Pabanlaw na nun, nagbabanlaw na ako, gano'n, gano'n. Tapos narinig ko, sabi ng Lord sa'kin, "Your faith yesterday is not enough for tomorrow." So patigil ako, hinintay ko yung gripo. Kasi dire-diretso ako 'pag nagbabanlaw wala kaming planggana, diretso yung tubig. Ta's bigla akong napatahimik, sabi ko siyempre slow na naman 'di ba, nagiging slow tayo sa harap nila. Sabi ko, "Your faith" inulit ko, "Your faith yesterday is not enough." Ano ibig sabihin nun Lord? Sabi kong gano'n. Ano ibig sabihin nun? Isip ako ng gano'n. Tapos sabi ng Lord sa'kin, follow up ng Lord sa'kin, "Your next level will require next level of faith." Ta's bigla ko na naman naisip si Dora. 'Di ba, lagi ko nasama si Dora, 'di ba? Kasi yung journey ni Dora 'di ba 'pag may stages si Dora ang dinadaanan, kakailanganin niya lagi yung peace para sa next level, okey? Ta's bigla akong naano, "Oo nga 'no," sabi ko, "Oo nga Lord." Hindi ko alam bakit yun binigay sa'kin ng Lord randomly that time. Siguro that was ano ba etong year lang yun, etong year lang yun. So, yun basta hindi ko lang siya gaanong maalala, pero this year yun nangyari. Siguro mga early ng January, mga February. Your next level will require next level of faith. Sabi ko. Kumbaga sa ano, na-consume mo na yung power mo ngayon. So, yung gano'n, yung gano'ng ano. Tapos sabi ko, do'n ko na-gets, sabi ko, oo nga 'no. Nag-isip talaga ako, sabi ko, oo nga Lord 'no. So, you don't parang hindi mo alam kung ano yung kinabukasan na challenges. That's why kailangan mong mag-imbak ulit ng faith. So, yun ang sa'kin ng Lord, ni-reveal sa'kin that time ng Lord. So, your faith yesterday is not enough for tomorrow. Okay? Sobrang linaw nun, di ko yun makakalimutan kahit di ko yun nilista sa notes ko, pero nilista ko siya later on. Sobrang ano, nagre-resound talaga siya sa'kin na lagi ko na siyang naaalala na, oo nga 'no, kailangan ko ng another level of faith, okay? And then, 'yan. So, meaning to say, anything you have right now or I have right now is just proportionate to my faith, to your faith yesterday. 'Di ba sabi sa Numbers 14:28, kung ano yung narinig sabi ni Lord do'n, the Lord God said, 'di ba? Parang kung ano yung narinig kong sinabi mo, it shall be unto you. I will do it to you. 'Di ba? Whatever I hear you say, I will do to you. Parang gano'n, 'di ba? So, if you want to receive more, you've got to have that same level of faith. Okay? So, tingnan mo, anything, kung anong meron ka ngayon sa life mo, na na-receive mo, na nangyari sa life mo, anything is just proportionate. Kung wala naman ako na-receive from the past na maganda, well, maybe that's because hindi ka naman nag-apply ng faith for another thing. Okay? So, try to evaluate mo, ano ba yung ano, or for example, 'di ba, puro ang sinasabi mo noon na yung negative, 'di ba? Yung parang
lately. Yan, meron akong example lang, ito real life to. Meron akong kakilala. Lagi niyang sinasabi noon. As in, lagi niyang naalala ko na lang lately. Lagi niyang sinasabi noon na, wag mo akong payamanin, Lord, wag mo akong payamanin. 'Di ba? Sapat na yung kumakain ako araw-araw, 3 times a day. At that time, mayaman yun. So, dumating yung time na, as in, sapat na lang. Of course, hindi nagkukulang si Lord, pero sapat. Later ko na, matagal na yun, siguro ilang years ko nang, tagal na. Siguro 10 years ago, 6 years ago, mga ganon. Lately ko na lang siya na-realize. Okay? So, be careful, 'di ba? Yung ano yung pinaniniwalaan mo? Pinaniniwalaan mo ba na walang magandang trabaho, wala akong magandang magiging income, or ganito na lang yung life ko, or hindi na yata mababago yung buhay namin. Kung yun yung pinaniniwalaan mo, well, sorry to say, pero yun talaga yung mangyayari. Okay? So if lang naman, if you want to receive more, you've got to have that same level of faith. Parang ganito yan, parang ganito ko naiisip yan. So, para lang mas, gusto ko na demo ko para para, alam mo yun, para mas ma-imagine natin kung, syempre pag spirit, di naman talaga natin nakikita, di ba? But I want it to be, yung ma-imagine natin, ma-visualize natin, yun. Ma-visualize natin kung ano yung ibig sabihin. Okay? For example, ganito. Dito tayo sa left side is, tama ba? Nakikita nyo ba left side? Left side is the natural world or our physical world. Dito tayo. Okay? And on the right side is the spiritual world. So, imagine mo dati, naalala ko dati, nung ginagawa ko tong, dati, nung bago-bago kaming Christian, ang prayer mo lang is, kasi that time, bumagsak na yung business namin. As in, struggle. From zero talaga. As in, totally zero. And wala naman kaming mga kamag-anak na tumulong sa amin na wala talaga. As in, dito sa Cavite, wala kaming kamag-anak sa Cavite. Ngayon na lang. Lately na lang. Pero, wala talaga. So, we are independent. So, sana naririnig. Ayan, napapalayo yung mic. And then, so, dati, di ba, parang naalala ko na nag-pray lang kami hindi kami nga nag-pray. May isang experience kami, bago-bago kaming Christian. Wala kaming pambiling bigas. As in, simot na simot lagayan namin ng bigas. Tapos, syempre, alaga namin si Ging that time, yung pamangkin ko. So, that time is parang 4, 5 years old. Nag-uusap kami ng kapatid ko, sabi, mukhang magpo-force fasting tayo ngayon kasi wala tayong bigas. As in, tapos, sana may tapos hingian na lang nag-uusap kami ng kapatid ko, hingian ko na lang yung pamangkin namin, hingian ko na lang si Ging ng ulam dun sa, yung tropa namin, mga kapitbahay namin, na pagkain, at least pambata yun, di ba? Siguro, habang nag-usap kami ganun, mga after 5 to 10 minutes, may kumatok sa bahay namin. Hindi yun usual, pero super close sa amin, pero hindi usual na pumunta siya sa amin ng gano'n. Sabi niya, halika, sama ka sa bahay. Sabi ko, ay, bakit? Sabi kong gano'n. Kadalasan, alam ko na yung tao na yun, pag pupunta sa amin is, minsan siya yung may kailangan, yung gano'n. May kailangan siya, kailangan niya ng tulong. But that night, that was different. Sabi ko, bakit? Sabi niya, basta nga, sumama ka muna. Sabi niya gano'n sa akin. Sumama naman ako. Wala akong sinasabi, wala akong anything na So, pagdating niya sa bahay, binigyan niya ako ng 80 pesos. Tandang-tanda ako, yung binigyan niya ako 80 pesos. Sabi ko, para saan yan? Sabi niya, ayaw mo ba? Gumanon sa akin. Hindi nga, pero parang saan? Parang napaka mo naman. Sabi ko, ganun, bigla-bigla na lang. Sabi niya, hayaan mo na. Sabi niya ganun. O, kumuha ka ng bigas dyan. Sabi ko, that time
nag-iisip ako kasi yung tao na yun that time is nag-i-struggle din sila sa pagkain, yun. So, ako parang tapos sanay na nga kami na 'pag pupunta yun sa bahay sila yung nanghihingi ng tulong, yung gano'n. Pero that night, that was different talaga. Di ko yun makakalimutan tapos sabi ko, "Alam mo answered prayer ka." Gumanon ako sa kanya. Sabi niya, "Bakit?" "Mag-uusap pa lang kami," sabi kong gano'n. "Wala talaga kaming pambiling bigas ngayon." "How?" Sabing gano'n sa'kin. Parang, naku, tigilan mo ko, parang gano'n. Di siya naniniwala pero totoo yun. Ta's pag-uwi ko ng bahay, sabi ko, 'di ang saya-saya ko. Sabi ko, "Mare," sabi ko sa kapatid ko, "makakakain na tayo." "Bakit?" Sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Binigyan akong bigas tapos may ₱80. Sinasaingin na natin." Alam mo yun parang 'di ba parang bakit kasi that time yun pa lang yung faith namin makakain, 'di ba? 'Di ba? The next faith is 'di ba puwedeng pare-pareho tayo 'di ba? Siguro pare-pareho tayong dinaanan. Next faith 'di ba? Parang next level ng faith mo magkatrabaho ka naman, 'di ba? Sino dito yung naranasang maging tambay? Naranasan ko yun, eh. 'Di ba ang faith mo naman is magtambay pero 'di ba kung ano lang yung faith mo, yun yung ibibigay, 'di ba? That's why it's showing us na itong demonstration dinemonstrate ko lang para ma-visualize natin. Yung natural natin, yung natural world natin, yung, um, nasa natural world tayo, dito yung may limitation. But when we go to in the spirit, 'di ba? Siyempre Christian na tayo matagal na, lalo na sa mga matatagal ng Christian dito sa group na 'to or someone listening, matagal ka na. It's more on the spirit pala. 'Di ba? So yung faith natin, yung simpleng kaya nga sabi ko 'di ba kanina, balikan mo yung kung paano ka nung nagsisimula ka pa lang. Paano yung attitude of the heart, paano ka humiling kay Lord, 'di ba? Paano ka mag-isip nun. Kasi kami nagkukuwentuhan kami wala kaming makain pero masaya pa kami, 'di ba? So, the next 'di ba yung job, puwedeng yung, nanghiling ka ng job one time, 'di ba? And it happened, it happened, 'di ba? So, puwedeng ang hinihingi mo ngayon, 'di ba, is yung increase naman ng, mag ma yung ganitong suweldo Lord. Dati trabaho lang 'di ba, may biruan nga, ano ba yan naghingi ka na nga ng trabaho gusto mo pa suweldo. Trabaho lang hinihingi mo, 'di ba? Pero ngayon 'di ba yung level parang gusto mo na increase yung ano, gusto ko malaking income, okey? So, by level, by level. Kaya kung titingnan natin lalo na kapag ang ikaw ang prayer mo na ngayon is, "Lord gusto ko maging milyonaryo." 'Di ba? Pero sabi dito, if you want to have or to receive more, you've got to have that same level of faith, 'di ba? You've got to have that same level of faith, okey? So halimbawa yung dati naalala ko, last year or last year again, side story lang, 'di ba? Alam kong blessing naman talaga yung trabaho pero alam mo yun, you want more. Bakit? Kasi, gusto mo maraming magawa, eh, 'di ba? Gusto mo maraming magawa. Hindi hindi dahil para ipagyabang, no. So, dati parang 'pag sumisweldo ka parang 'pag 'di ba 15,000 provincial, 'di ba? Kasi I've worked sa ano, eh, sa factory naranasan ko yun, nagka-share din ako sa Walter Mart, huli pa ako, 'di ba? So, pero masaya na tayo 'di ba 'pag nakaka-OT tayo, ang laki ng sweldo namin ngayon, OT dati 12,000. Masayang-masaya na ako nun kasi um, kasi malaki na yun that time, eh, yung dati ang sweldo pa lang 8K, 8,000 pero 'pag nakaka-12 ako grabe tuwang-tuwa na ako. So, nagle-level up, okey? And then, yun nga, nung sabi ko, "Lord," sabi kong gano'n, "ang prayer ko ma-hit ko yung ganitong ano, ma-hit ko yung ganitong, um, pay ng monthly na hindi ako pagod." Yun, 'di ba grabe 'no, grabe yung hiling ko. Hindi dahil sa ano,
basta may gano'n ako may pagka, when it comes to praying for something, may pagka-bold akong mag-declare. Sabi ko, gusto ko ma-hit 'tong monthly income na 'to, na hindi ako pagod. 'Yun yung prayer ko. And then I hit that amount. Sabi ko, humiga ako, "Oh my God, Lord," sabi ko, "Ganun lang pala 'yun." Humiga ako, sabi ko, "Lord, ganun lang pala 'yun. We just have to believe." Okay, we just have to believe. So, kaya whatever ngayon kasi ang declaration ko kay Lord, ewan ko sa inyo kung sasama kayo dito, ang declaration ko kasi kay Lord, 'di ba, at the start ng pagpasok ng 2024, I am a millionaire. So, ewan ko kung sasama kayo, sasama ka. Yun yung declaration ko. That's my bold declaration. Hindi dahil gusto ko ng maraming pera. Of course, sino ba namang ayaw, di ba? Kasi, you know, di ba yung mga yung mga walang hiya nga, di ba? Yung mga kriminal nga nagagamit nga di ba? Yung mga pasugalan, kasino nga. Kumbaga yung work nga ng demonyo, di ba? Ang dami nilang pera, mas nagagamit nila, mas sumasama sila, mas nagagamit nila sa masama kasi may pang-fund sila ng kasamaan. Why not us as Christian, 'di ba? Parang but be careful kasi minsan ito yung nagiging stumbling block sa atin. 'Di ba? Kapag binigyan tayo ng Lord, pag in-increase tayo ng Lord, be careful guys, be careful. Pag in-increase tayo ng Lord, minsan kasi hindi naman talaga yung struggle or trial nakakapagpalayo sa atin sa Lord Blessing. Yes, blessing. Yes, blessing. Totoo yan. 'Di ba? Madalas yun. Siguro sa ilang tao na rin na nakilala ko sa buhay, madalas yung blessing, yung hindi dahil masama yung blessing ni Lord, kundi nakalimutan nila na ang purpose kung bakit binigay niyo ng Lord is to prosper them, hindi para mawala. 'Di ba? Para kundi mas magamit pa sa kingdom ni Lord. Okay? So, that's the problem. So, be careful, guys. If you're praying, make sure, merong process si Lord. 'Di ba? Sabi nga ng Lord, kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa konti, paano tayo pagkakatiwalaan ng malaking bagay? Okay? So, side note lang, 'di ba? Be careful, 'di ba? Kasi syempre mas alam ni Lord yung heart natin. That's why you have to prove yourself sa Lord. Nakatiwa-tiwala ka sa maliit na bagay. Okay? Kasi kung yung mga nakikita natin na, 'di ba, "Ay, grabe 'to, mayaman na 'to, dati ganito lang 'to." They've because they have proved themselves, 'di ba, na kaya nilang i-manage or kaya nilang ah, well, pinag-usapan natin dito yung mga matinong tao, hindi mga walang hiya kasi I mean yung mga kriminal, kasi I mean yung mga mandaraya, kasi may katapusan 'yun. What I'm talking about here is yung life of prosperity na sinasabi ng Lord. Okay? Halimbawa, 'di ba? Halimbawa lang, for example lang, lumaki yung sweldo mo, yumabang ka na, 'di ba? Ang ere mo na, 'di ba? So, later on makikita mo kung saan ka pupulutin. Okay? So, I'm saying this hindi dahil kundi ito kasi yung danger din sa ating mga Christian. Okay? This is one of the dangerous part. Okay? Pag nakasweldo na tayo ng maganda or nag-income tayo ng maganda or nagkaroon tayo ng posisyon na maganda, basta whatever increase na nilagay sa atin ng Lord, minsan, yun yung nagiging reason kung bakit tayo nawawala. It's not because dahil kinuha ni Lord or what. Nagbigay nga si Lord di ba? So happen na hindi tayo naging katiwa-tiwala. Okay? Ako yan yung lagi kong noon, lagi kong nung ang sweldo ko pa lang noon monthly to 8,000. Lagi ko sinasabi sa Lord, sabi ko, Lord, turuan mo lang ako maging katiwa-tiwala sa bagay na to. Okay? And hopefully, hindi ko naman sinasabing hopefully,
nakikita yun ng Lord, di ba? So, yan. And whatever you ask, di ba? Pag tayo nagpe-pray tayo in our world, spiritual, physical world or natural world, is in the spirit. Okay? Di ba sabi nga yung faith is the confidence of what you don't see. Yung existence nung hindi mo nakikita, pero nakikita mo. Hindi mo nakikita in physical, pero nasa spiritual siya available kasi nakikita mo, kasi may desire ka. Okay? And yung desire na yun na nilagay ng Lord sa atin. Halimbawa, you are desiring na magkaroon ako ng magandang bahay, Lord. Si Lord yung naglagay sa'yo nun. Hindi kung sino pa man. Lalong hindi yung demonyo kasi hindi kanya lalagyan ng magagandang kaisipan. Lahat ng pangit na kaisipan sa demonyo galing yun, hindi yun kay Lord. So kung may desire kang, Lord, magkaroon ako ng magandang bahay, desire yun na nilagay ni Lord kasi yun yung gusto niyang matanggap mo. Okay? But again, it's by faith. Okay? Whatever we need by faith. And we will receive by faith. Okay? So if you are, yun nga, sabi ko, kung sasama ka, di ba? I'm declaring 2024, di ba? My year 2024 is gonna be an amazing year for me. Glory from glory from glory, di ba? And I'll be a millionaire. So that's my declaration in Jesus' name. Di ba? Okay? And so, ganyan yung nakikita ko pagdating sa pag nagpe-pray tayo. So imagine mo, you are praying, tas nasa spiritual world yun. And it needs faith. It needs faith to access that thing that you desire. Okay? It needs faith. Even hindi yung mga physical things, even yung mga bagay na intangible, yung hindi natin napapansin na, halimbawa yung kaayusan ng family, it's by faith. It's by faith. Kung malalaman nyo lang kung gaano kagulo, nung namatay yung mama ko, kung gaano kagulo yung bahay namin, halos kaming magkakapatid, maranasan naming magpatay. Yung mag-act ng merong mga kutsilyuhan, tutukan ng gano'n. But it's by faith, sabi ko, Lord, hindi, baguhin mo yung story ng buhay namin. Baguhin mo yung story ng buhay yung story namin, magkakapatid, yung story ng family namin. Baguhin mo. And I praise the Lord sa bawat ginawa ng Lord sa buhay namin. Okay? So it needs faith. Okay? And then, sabi doon, ayan, sabi dito, the thing you want must meet the amount of faith, or again, remember, faith is power that it requires. So sabi sa Mark, 'di ba? Mark 11, let's read. Mark 11 NKJV. For assuredly, sabi ganun, assuredly, I say to you, whoever says to this mountain. So, tingnan mo, ano ba yung mountain? Ano sa tingin mo yung struggle mo ngayon? 'Di ba? Ano yung sa tingin mo nagli-limit sa iyo, humaharang sa iyo? But whoever says to this mountain, to that mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, 'di ba? But believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. 'Di ba? That does not doubt in his heart. Ibig sabihin, yung doubt is nasa heart. 'Di ba? When you are doubting, attitude ng heart yun. Condition ng heart yun. But if you are in faith, condition din ng heart yun. Okay? So, sabi dito, he will have whatever he says. Alam niyo, siguro merong last year, tama ba? Or last year, araw-araw kong binabasa to tuwing umaga, gigising ako. Kasi gusto ko ipaalala sa sarili ko na whatever I say, if I don't doubt, di ba? Lahat ng sasabihin ko, marireceive ko. He will have, sabi dito, but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. Kung ano, actually yung verse 24 niya, pag binasa niyo pa, mas powerful. Diba? So whatever you will say, you will have if you don't doubt. Okay? That's the power of faith. Okay? So,
What are you believing for right now? Diba? Meron ka bang pinagpipray? Diba? Meron ka bang hinihingi sa Lord? Meron ka bang gustong ipabago sa Lord? Whatever, even yung sarili natin, 'di ba? Hindi naman talaga natin kayang baguhin yung sarili natin but by faith na Lord babaguhin mo ko, Lord babaguhin mo ko. Ako, sabi ko nga sa inyo, sa mga parang tumagal akong pagiging Christian dahil sa faith na lang. Sa faith ko na I'm the Lord is changing me every day. By faith, dinideclare ko, Lord, I'm a new creation, wala na yung dati. Every day of my life. Before, nung mga time na nag-i-struggle ako sa mga, of course, sa mga sinful nature pa natin, di ba? Struggle talaga, but sabi ko, Lord, by faith, kaya walang bumuhay sa akin at bumubuhay sa akin, kundi yung faith. Okay? Kung bakit ka bakit ako masaya every day because of faith? Okay? Bakit yung favor tinatanggap ko? It's because by faith. Walang iba. It's because kung bakit din ako nasa industry ngayon, receiving favor, it's because by faith. Kasi kung ako lang, hindi, limited eh. Sabi ko nga, di ba, yung mga lesson natin, yung mga past training, mga lessons, is, yung topic natin is by faith eh. Okay? By faith. So, lahat ng gagawin mo, it's by faith. So, whatever you want, whatever you desire, whatever you are believing for, it's by your faith. So, kung ano yung faith mo ngayon, you have to level, to go to the next level para mag-meet yung faith mo at yung desire mo mag-meet. Okay? Ako every day, I need faith every day. Diba? Lalo na kung ikaw yung tipo ng taong ang taas ang pangarap, you need na mataas yung faith. Okay? And it's so exciting, actually. It's so exciting. So, na-experience ko this past few months, sobrang exciting when you are walking in the power of faith. Okay? Walang parang wala kang kaba, walang fear, kasi you know that you are walking in faith. Okay? And so, you need the next level of faith. You need whatever you are believing for right now, you need your next level of faith. Diba? Wag mong tigil, di, wala naman nangyayari. Of course, hindi mo naman makikita agad yun eh. Diba? May mga bagay na, okay, na ito yung faith mo, nag-meet kagad kayo, di ba? Pero hindi, kaya nga next level of faith, laging increase. We are stretching out. Diba? Going higher. Diba? Going higher and higher sa faith natin. Okay? So, for example, you are believing na, Lord, sweldo ko consistently monthly. Gusto ko 100K or more than pa, 300K. Diba? 6 figures ako a month consistently. Well, kailangan nyo ng faith mo. Diba? Because the faith of, it's very different kapag ang faith mo is, yung faith mo is for 30,000 o kaya 20,000. Parang, yung gap nun, diba? So, you need to work out your faith. Diba? Exercise your faith. Okay? And if you don't doubt in your heart, you'll receive it. It's gonna happen. Okay? It's gonna happen. So, kung ako, nililista ko kasi lahat ng testimony ko sa notes ko. Nililista ko lahat ng mga supernatural ng mga kaganapan na na-experience ko. Nililista ko lagi. Hindi yung sarili kong gawa. Yung talagang supernatural. So, may one time, so special to me. Sobrang special niya. May one time. Dati yun alam ko nagkaroon ng training, leadership training sa
Antipolo, parang Antipolo. Tapos pumunta akong Robinsons, Manila. Punta ko doon, that time kasi magbabayad ako ng training, parang kung di ako nagkakamali, 2,500 yung bayad ng training. May nakita akong mahilig ako sa sa, that time nagpe-pray ako ng relo. So, sabi ko, pumunta ako Robinson, nag-ikot-ikot ako, sabi ko, ang ganda ng sandals, ng tsinelas, Lord. Dalawa, yan ng mga hobby ko, shoes, shoes, tapos tsinelas. Mahilig ako sa ganon. Tapos, yung shades, of course, shades, perfume, at saka relo, yan lang. Kaya kung mapapansin nyo, yung damit ko pa ulit-ulit, kasi hindi ko siya ganong iniisip. Ang iniisip ko is yung shoes. Basta ganon. Yun yung mga bagay na weird sa akin. Tapos naglalakad ako, sabi ko, gusto ko nung relo, Lord, ng bagong relo. Talagang gano'n, gusto ko ng bagong relo, Lord, na ayoko na yung relo yung past kong gamitin ko kasi may story yun, eh. Ayoko na yung relo na isa yung gagamitin ko kasi Lord, may story yun na hindi maganda. So, para din walang conflict, Lord, ayoko nang gamitin, sabi kong gano'n. Although maganda naman yun kasi regalo naman yun, pero ayoko nang gamitin. Sabi ko, gusto ko ng bagong relo, Lord, na yung walang attachment ng kahit anong story. Gusto ko yung kulay black, Lord, kasi bagay sa akin. May yung ganun ako, kulay black, kasi feeling ko bagay sa akin yung black. Tapos ganun, 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 ganun. Inisip ko, ano lang yun, parang random ano lang yun. Tapos punta kaming training, ng Antipolo training, tapos syempre, pag-uwi ko ng bahay, naabutan ko yung, nandito yung papa ko dumating. Kasi sa ibang bahay sila. Siyempre, pagod ako, binati ko lang, tapos makit na ako. Maya-maya, sabi niya, Be, tulog ka na? Sabi ko, oo, antok na ako. Sabi niya, halika muna dito. Bukas na, sabi kong ganun. Hindi, halika muna dito, may sabihin ako. Bukas na, kasi lagi siyang pag may sabihin ako, ibig sabihin may pag-uusapan kami. Kumbaga, may mini-meeting kami. Mga gano'n, nag-uusap kami sa problema niya, sa mga dapat naming gawin. So, nag-usap kami. Pero sabi ko, pagod na ako na. Sabi, bukas na ba? Sabi ko gano'n. Sabi niya, halika nga muna dito. Bumaba ka muna. Sabi ko, hindi, inis na inis ako. Bumaba ako. Pagbaba ko, ano yun? Sabi niya, oh, bigay ko sa'yo. Sabi niya gano'n. Tapos binigyan niya. Sabi ko, ano to? Tapos pagtingin ko, ang ganda ng relo. Ang ganda. Tapos sabi ko, sa akin na lang. Sabi niya, oo, sa'yo na lang. Sabi niya gano'n kasi walang gagamit. Ganun. Ang gagamit. Sabi ko, hindi nga. Ang ganda. Tapos sinuot ko, ang ganda. Tapos ginawa ko, pag-akyat ko, tuwan-tuwa ako pag-akyat ko. Dalawa kami ni Marisa na nabigyan ng relo. Pag-akyat ko, chinek ko sa Google kasi hindi familiar sa akin yung pangalan. Pag-check sa Google, limited edition. Tapos may diamond siya sa loob na maliliit lang naman na karat ng diamond. Pero yung worth niya is worth 50 to 70K kasi limited edition. Nagulat ako. Sabi ko, oh my God. Sabi ko sa kapatid ko, ang mahal pala nung relo na to. Ganun. Ang mahal pala nung relo na to. Tingnan mo, i-check mo din yun sa'yo. Grabe, tuwang-tuwa ako. Tapos nagpe-pray ako sa Lord, sabi ko, sobrang thank you sa binigay mong relo sa akin. Ang ganda. Tapos sabi ng Lord sa akin, kahit saan pagaling na lupalop, kapag gusto ko ibigay sa'yo, ibibigay ko sa'yo. Dahil hinihingi mo sa akin. Grabe, iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak na yung desire pala ng heart natin is naririnig ng Lord. And that was so, kaya every time na meron akong nakakaranas ako ng mga struggle na in a day, bumabalik ako dun sa story ng watch na yun. Nawala nga eh. Actually, nawala siya. So, I'm asking sa Lord ng kapalit na mas maganda. I'm declaring. Because hindi ko alam kung ba't siya nawala. Feeling ko nung umalis kami sa Karamuan, hindi ko alam eh. So, lagi ko inaalala yun, yung moment na yun. Kasi ang word sa akin ng Lord, kahit saan lupalo pa yan, so kahit kaya kong ibigay sa'yo, kahit saang dulo ng daigdig, basta bibigyan kita dahil nanghingi ka sa akin.
na mas the best pa. Di ba hiningi ko lang relong yung kulay black, Lord, bagay kasi sa akin, mga ganun lang ko. Yung feeling ko nun yung 1,000 relo. Ako kasi syempre working tayo, yung utak natin matipid. 1,000 relo, ang mahal na nun sa paningin ko. 3,000 ganun. And so I was amazed nung ako, kaya sabi ko every time na inaalala ko yun na hindi, binigyan mo nga ako. 'Di ba? So supernatural, supernatural. So lagi kong binabalik yung sarili ko doon every time na nakakaranas ako ng mga challenges. Hindi, alam kong gagawin mo ulit. Yun yung lagi kong declaration. You are the same God yesterday, today, tomorrow, and the next day, and every day of my life. You are the same God. Okay? So, if you don't doubt in your heart, you will receive what you are praying for, what you are desiring for. Okay? If you do not doubt. So, huwag kang tumingin dun sa mga yung mga nakikita natin is temporary. Temporary lang. Do not look at the things na I mean, kung halimbawa, nakita mo tong okay, di ba? Acknowledge mo, okay, problema yan, challenge yan. Pero tingnan mo dun yung kaya sabi ko, exercise in faith. Kaya nga, malaking bagay yung lagi ka nagbababad sa presence ng Lord. Okay? Doon nag-i-increase yung faith natin. Okay? So, that's what I call the faith frequency. Merong frequency. Diba? Merong frequency yung faith. Diba? Depende sa depende sa natin, sa tinitingnan natin sa life natin. Diba? Faith frequency. Diba? Yan, tingnan si Goku, diba? Faith frequency. Diba? So, if you believe, sabi ng Lord, and not doubt in your heart, you will receive whatever you ask for. Diba? Whatever you ask for. So, you have to stretch out yourself. Next level. Remember, yung faith mo ngayon, tomorrow is kailangan na ng bagong faith. Fresh. Diba? Kung bakit dumarating yung time na parang nanghihina ako ngayon. It's because, hindi ka hindi ka nagbagong nagdagdag ng bago. Yung pa rin gamit mo yung last year na faith mo. Diba? So, make it your habit to increase, 'di ba? Kung paano nag-e-expand yung life mo, dahil lang 'yon sa nag-e-expand ka in the spirit as a person. 'Di ba? Unang-unang kung bakit nag-e-expand yung income mo, dahil yung nag-e-expand yung ikaw, yung in the spirit. Di ba? Saan? Nag-e-expand saan? Sa ideas. And that's from faith. Di ba? So, the more you expand, kaya dito advance to impact group, yung binigay sa akin ng Lord tong name ng group, hindi ko pa ito na-gets. Di ba? Slow talaga ako pag nakikita ko yung ka-slowan ko kapag yung word talagang galing kay Lord. Sabi ko, Lord, ano yung ibig sabihin ng advance to impact? Sabi ng Lord sa akin, you have to advance as a person. You have to advance as a person. Doon ka lang magkakaroon. Kapag nag-advance ka na, yung nag-advance ka, pag sinignan niyo po sa dictionary, advance is expand. Kapag nag-expand ka na as a person, doon ka lang magkakaroon ng effect. Doon ka lang magkakaroon ng impact. So, that's why this group, galing kay Lord tong advance to impact na to.
yung word na yan. Actually, marami na ako inisip, palitan ko ng ano, palitan ko ng ganito. Hindi, lagi niya ako binabalik to. Advance to impact. Ibig sabihin, expand yourself, grow, para magkaroon ng impact. Impact saan? Hindi lang impact sa ibang tao, kundi magkaroon ng impact. For example, kapag nag-grow ka as a person, nag-grow ka in skills, ano nag-expand? Ano nagiging effect? Nag-i-increase yung income mo. 'Di ba? Lumalawak yung mga bagay-bagay. So lahat may effect. Okay? The law of cause and effect, 'di ba? Pag nag-expand ka bilang tao, may effect 'yun. Okay ba? So yun lang yung ano, and this is the last part of the training ng the blessing for to welcome you. Actually, grabe, 'di ba? 3 video for welcoming you guys. Because I'm planning to, and just to announce earlier, I'm planning to open a training for freelancing, whatever you call it, freelancing, digital marketing, virtual assistants, ano pa ba? Executive assistants, whatever you call it. I'm planning to open a training probably October mag-start. So, inisip ko pa kasi it takes a lot of energy, time, and talaga it takes hindi madali sa mga nagte-train na diyan. Hindi madali kasi syempre you invest time, you invest syempre pinagpi-pray mo, 'di ba? You invest time talaga. Preparation pa lang investment na sa'yo yung time. So, gagawin mo pa siya, 'di ba? So, yun, I'm planning to have that training kasi marami ako nakikita and marami sa atin is we are being limited with our traditional knowledge, 'di ba? So, I'm telling you guys, the key to expand your income is to adapt and to gain new knowledge and skills. Hindi lang knowledge, kundi skills. And being adaptable sa change. Okay? And, well, tawag dito, dati, ewan ko kung nakaka-relate kayo, dati nung Christian ako, di ba? Every time na attend ako ng conference, attend ako ng Sunday, i-bless ka ni Lord, di ba? I-bless ka ni Lord, i-bless ka ni Lord. Pag uwi ko ng bahay, tinatanong ko si Lord, Lord, yes, i-bless mo ko. Lagi naman dinedeclare yun, i-bless ako ng Lord. Pero, walang nakapagsabi sa akin kung paano. How? Paano, bigla lang ba babagsak ng loob? Di ba? Yung tipong loto, di ba? Nanalo ka sa loto, di ba? Ganun ba yung way ng Lord? Or magic, di ba? Magician si Lord. Di ba? So, walang nagturo sa akin. Well, si Lord yung nagturo sa akin ng way kung paano siya makakagalaw. Okay? And that's what I'm trying to to share lagi. And yun nga, so I'm planning to do it by October. So, pray for me. Kasi yun, pray for me kasi syempre hindi yung schedule lang, 'di ba? Itong recording natin matagal And then yun, so it takes time. So I'm planning to do that for 5 days. And if you're interested, kasi meron kasi akong ayokong parang not to waste both our time. Gusto ko yung tuturuan ko is willing i-apply. Okay? Willing i-apply because I'm telling you guys, okay, yung training na gagawin ko by October is my training na tinuro ko sa mga estudyanteng nagbayad at nag-e-enroll talaga.
So, nag-enroll talaga. This is a paid course actually. Pero I'm planning to teach it for free. Pero ayoko nung dahil free, parang ganun. Hindi, free lang naman yun. Di. Please lang. Kung hindi ka willing i-apply, gawin, don't enroll. Diba? Don't join. Para hindi na rin masayang yung time natin pareho. Okay? But for those who are willing, diba? For those who are willing, please, you can comment down below sa comment box na count me in. Ganun lang. Count me in sa training. Count me in. Yun lang. Count me in. Diba? Count me in. And then, I'll send you invite kapag naayos ko na siya. Okay? And I'm telling you, I'm gonna do this. Guys, you just don't know kung gaano ka-precious yung bawat training na marireceive nyo. Kasi may mga taong nag-enroll pa, nagbayad to hear or to learn kung ano yung mga matututunan nyo sa training na yun. Okay? But, yun. So, prepare yourself, prepare your mind. And, by the way, guys, yun yung naging susi. I mean, hindi naman. Pero, paano ba? I mean, learning skills is one of the best thing na kailangan mong ma-adapt. Learning skills, in upgrading your skills. Okay? So, hindi naman not to brag or anything. Right now, I'm working na. So, wala tayong utangan. I'm working na just for 4 hours a day. And paying me 3 times. Just for 4 hours a day, 3 times. And then, just lately lang, itong week lang, nagkaroon kami ng meeting ng mga stakeholder ng isang company. And I never thought na ako yung magiging head, ako yung gagawing head sa isang client namin na to. Ako yung gagawing head. Under me, hindi ko naman masabing under, pero of course sa akin manggagaling yung nila, yung bawat gagawin nila. They are Americans. So, parang, di ba, usually, well, tayo kasi mga Filipino, di ba, medyo intimidating. May mga Filipino na, usual sa atin na intimidated tayo, pero, yun nga, so I never thought na ganun, kasi, syempre, they are, di ba, superior talaga sila. I mean, hindi naman sila superior talaga. Ganun lang yung mindset nila. Ganun lang sila pinalaki. Pero, yun nga, I never thought na they will be under me. Hindi naman po ako magaling mag-English. Sa totoo lang, ha? Hindi ako magaling mag-English hanggang ngayon nga, nagtatawa pa ako sa sarili ko pag diba? Pero, by the grace of God, by the favor of God, okay? So, yun. So, bakit? Because of that skill. Because of understanding what is happening in the digital marketing, understanding and adapting, and of course, because of the wisdom of the Lord. Yung wisdom ni Lord talaga, yung nagdadala kung bakit nakaka-connect ako sa mga taong to. Diba? Kung bakit confidently nakakapag-work ako together sa kanila. Hindi ako chine-check, guys. Wala akong hindi ako chine-check na anong trabaho mo ngayon, ginagawa mo ngayon. No. Diba? Minsan nga, hindi naman sa minsan nga ako naiinip ko yung message ko yung client na, do you have anything to do for me? Parang ganun, diba? So, guys, it's possible.
it's possible. Yung sinasabi ng Lord na favor. Sabi ko nga, di ba, and yung toiling, yung when you walk in faith with the Lord, palalayain ka na dun sa life ng toiling. Di ba? Kung bakit ko nasasabi, it's because I'm experiencing it, nararanasan ko yun. Hindi to, not to brag, but to encourage you guys that there's more for you na prepare ng Lord. Okay? There's more for you na prepare ng Lord. Okay? But again, so, balik tayo doon. Be careful, di ba? Be careful. You have to prove yourself that you are deserving. Okay? Deserving ng blessing na ganun ng Lord. Okay? So, saan ka nakakita, di ba? Parang inip na inip ka nang wala kang ginagawa, di ba? Na-remind ako ng Lord, sabi ng Lord, oh, di ba kasama yun sa rest na sinasabi ko? Sabi, oo nga pala, no? Di ba? So, I encourage you guys, and yung by October na yon just comment, mag-comment lang kayo sa comment box para malaman ko ano, and I will send you personal invitation kapag okay na yung pag ni-launch ko na yun. And I'll be inviting also other people, so na Christian din na gusto ring matuto, okay? At yun nga, so ayun. So, anyway, so yun lang. Ang dami ko nang sinabi, di ba? But I hope na marami kayong natutunan dito. And gusto nyo ulit-ulitin nyo yung mga training series. And yun nga, so hindi ko yan tatanggalin. That will remain. Kung yung series na yan sa group natin, that will remain. Okay? And dito sa YouTube, sa private. Okay? And so, yun lang po for tonight, for today. It's already almost 3 a.m. So, I'm a night person again. So, yun lang. Hopefully, marami kayong natutunan. And just walk with the Lord. Okay? Just walk with the Lord. Siguro, kung merong nanghihina ka ngayon, babad mo lang kay Lord dyan. Okay? Balikan mo lang, ano ba yung, kasi si Lord yung nagpapalakas sa atin. Diba? Hindi tayo magpapalakas sa sarili natin. Yung spirit ni Lord yung nagpapalakas sa atin. Sabi nga, ito favorite ko sa Zechariah 4. It's not by faith. It's not by your it's not by your strength, but by my spirit. So by spirit ni Lord. Okay? By spirit ni Lord. Okay? So yun lang po. And I hope you have a good day. And God bless us all. Bye-bye.